China, umaatras na. Takot sa mga kaalyadong tumutulong sa Pilipinas. At US, magbibigay ng financial aid para sa military defense ng bansa. At maraming kaalyado ng Pinas ang nakikipagsanib puwersa para sa mga drills bilang paghahanda sa China. Patuloy ang panggigipit ng China sa West Philippine Sea mula sa insidente ng pagharang sa mga eroplano hanggang sa agresibong galaw ng kanilang CCG. Pero hindi nag-iisa ang Pilipinas. Mas maraming bansa ang nagpapakita ng suporta, mas maraming military drills ang isinasagawa, at mas lumalakas ang ating depensa. Ano ang epekto ng sunod-sunod na military exercises sa ating seguridad? Ano ang ipinapahiwatig ng patuloy na suporta mula sa mga kaalyadong bansa? At ano ang dapat asahan ng China sa lumalakas na puwersa ng Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Sa tuwing may malakihang maritime exercise ang Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa, biglang nagiging tahimik ang China. Ayon sa Philippine Navy, bumababa ang agresibong kilos ng People's Liberation Army, PLA Navy, sa West Philippine Sea tuwing may multilateral o bilateral exercises ang Pilipinas. We have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea. Bagamat wala tayong kontrol sa kilos ng China, malinaw na ang presensya ng mga dayuhang hukbong dagat sa ating teritoryo ay nagpapalakas ng ating ugnayan sa ibang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit tila dumidistansya ang China. Dagdag ni Trinidad. Malawak ang pagsasanay sa West Philippine Sea, mas lalong palakasin. 3 sunod-sunod na linggo nang may joint maritime activities ang AFP sa West Philippine Sea kasama ang iba't ibang bansa. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa depensa, komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado. Ngunit ano nga ba ang epekto nito sa China? Napipilitan itong maghinay-hinay sa kanilang agresibong kilos. Hindi nila magawang lumapit kapag may ibang puwersang militar sa paligid. Noong Pebrero 21, dumaong sa Subic Bay ang pinakamalakas na barko ng France, ang aircraft carrier na Charles de Gaulle. Kasama ito sa Clemenceau 25 misyon ng France, isang malawakang deployment sa Indo-Pacific. Ayon kay French Ambassador to the Philippines Marie Fontanelle, ang pagbisita ng Charles de Gaulle ay patunay ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at France. The French presence in the region is not a matter of coincidence. France is a full-fledged nation of the Indo-Pacific. Our strategy emphasizes the importance of regional security and strengthening partnerships with countries that share our values of upholding international law and ensuring freedom of navigation. Ani Fontanelle. Idiniin din ng ambassador ang suporta ng France sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi pa nito na sa anumang insidente sa South China Sea na lumalabag sa international law, palagi silang naninindigan na dapat itong sundin ng lahat ng bansa, kabilang ang China. Samantala, ipinaliwanag naman ni Rear Admiral Jacques Mallard, commander ng French Carrier Strike Group, ang kakayahan ng Charles de Gaulle. Ang barko ay may catapults at arrested gear, ibig sabihin ay kaya nitong maglunsad ng mabibigat na eroplanong may armas at gasolina. Sinabi pa niya na malayo ang mararating ng kanilang mga eroplanong pandigma dahil dito. Ang Charles de Gaulle ay isang nuclear-powered aircraft carrier na may habang 260 metro at bigat na 42,000 tonelada. Dahil sa kanyang advanced technology, ito ay isa sa pinakamalakas na barko sa buong mundo. Bukod sa mga military exercises, may isa pang malaking plano ang France at Pilipinas, ang Visiting Forces Agreement, VFA. Ayon kay Fontanelle, naipasa na nila ang unang draft ng kasunduan sa pamahalaang Pilipino noong Oktubre 2024. Kapag naisakatuparan ito, magiging mas madali para sa French military na magsagawa ng training exercises sa Pilipinas at magbigay ng suporta sa depensa. Hindi lamang simpleng insidente, isa itong malinaw na mensahe ng panggigipit. Ito ay bahagi ng patuloy na estratehiya ng China upang itulak ang Pilipinas na iwanan ang mga karapatan nito sa Scarborough Shoal. Ngunit ang patuloy na paglantad ng mga ganitong insidente sa media at ang matinding reaksyon mula sa gobyerno ng Pilipinas at mga kaalyado gaya ng Estados Unidos ay nagpapakita na hindi basta-basta palalampasin ito. Sa harap ng ganitong agresyon, lalo pang pinapalakas ng Pilipinas ang ugnayan nito
sa iba pang bansa. Kamakailan lang inanunsyo ng gobyerno na magsasagawa ito ng isang malakihang military exercise ngayon. Patuloy na pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado. Lalong mahihirapan ang China na ipilit ang kanilang pananakop sa West Philippine Sea. Ipinapakita ng mga kaganapang ito na kapag may kasangga ang Pilipinas, napipilitang umatras ang China. 336 na milyon dolyar na financial aid ng US parating na sa Pilipinas. Magandang balita para sa Pilipinas. Kahit pa may freeze sa foreign aid ng Amerika, hindi kasama rito ang 336 na milyon dolyar na tulong para sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Kinumpirma ito ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na nagsabing bahagi ito ng 500 milyong dolyar military assistance na naaprubahan pa noong nakaraang taon. Ibig sabihin, tuloy ang pagpapalakas ng ating depensa sa harap ng mga banta sa West Philippine Sea. Malaking tulong ito para sa pagpapalakas ng ating hukbong dagat at himpapawid, lalo na sa harap ng panggigipit ng China. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy ang matibay na alyansa ng Pilipinas at Amerika na parehong committed sa pagpapalakas ng defense cooperation. Maging si US Secretary of State Marco Rubio at National Security Advisor Mike Waltz ay nakipagpulong na sa ating mga opisyal para tiyakin ang mas matibay na ugnayan sa seguridad. Habang iniimbestigahan pa ng US ang kabuang epekto ng foreign aid freeze, malinaw na ang Pilipinas ay may tiyak ng pondong magagamit. Sa suporta ng Amerika, mas lalo tayong may kakayahang ipagtanggol ang ating teritoryo at protektahan ang ating soberanya. Mas marami pang military exercises ang inaasahan sa hinaharap. Mas maraming bansa ang nagkukumpirma ng suporta sa Pilipinas. At dagdag pa ang tulong pinansyal ng US, tiyak na hindi pinapabayaan ng mga kaalyado ang ating bansa. At habang patuloy ang pagpapalakas ng ating depensa, isang bagay ang nagiging mas malinaw na ang China ay walang puwang sa West Philippine Sea. European Union o EU, ang kasunduan sa Pilipinas ay ang Partnership and Cooperation Agreement o PCA. Ito ay nagsisilbing balangkas ng kooperasyon sa iba't ibang larangan, kabilang ang seguridad. Ang EU ay nagkakaloob ng suporta sa pamamagitan ng training programs at humanitarian assistance. Bagaman ang Pilipinas ay hindi pa maituturing na isang military power sa rehiyon, patuloy na nagpupunyagi ang bansa na mapalakas ang kakayahan nitong protektahan ang sarili mula sa iba't ibang banta. Ang mga patuloy na pagsasanay, kooperasyon sa mga kaalyado at modernisasyon ay nagpapakita ng determinasyon ng bansa na mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa mga tahimik na hakbang ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ano ang masasabi mo tungkol sa sunod-sunod na tulong na natatanggap ng Pilipinas? Matitinag kaya ang China sa mga aksyong ito ng ating bansa? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video at huwag kalimutang mag-like at mag-share. Salamat at God bless.